tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Expensive not equal to wasteful. Marami pong mga Kristiyano sa pagtagal-tagal ng kanilang paglago sa Panginoon ay nagkakaroon ng mga iba't ibang ideya on what holiness means. At kumisan ang binibigay natin kahulugan sa pagiging banal o makadiyos ay yung walang kakwenta-kwenta o napakasimple. In fact, many people equate holiness with plainness. And many Christians get to equate beauty and expressiveness with wastefulness or extravagance. Ang ating pong pag-aaral, pinamagitan natin, expensive is not equal to wasteful, or expensive doesn't have to be wasteful, or Jesus Economics 101, very basic concepts of what values Jesus gives to things that we value. Heavenly Father, our Almighty God, our Creator, our Sustainer, Giver of life, we thank you for who you are in our lives. Salamat sa mga nakaraan na pagpapala ninyo at ngayon humihiling kami ng isang panibagong paraan ng pag-iisip so that we may graduate, O Lord, from one degree of glory to another, that we may mature and become more and more like our Lord Jesus Christ. Turuan niyo po kami, mangusap kayo at nawa sa pagbabago ng aming pag-iisip, sa pag-asenso ng aming pag-iisip, lalo kaming malapit sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, mensaheng galing po sa inyo, mensaheng kakasihan at bibigyan nyo ng kapangyarihan, at mensaheng makapagpapalago ng aming buhay espiritual. We reject and rebuke lies and falsehood. We open ourselves to your ministration, Father in heaven. Bless your people, glorify your name, speak powerfully. Lead us. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Ang atin pong babasahin ay magmumula sa Matthew 26, verses 6 to 13. Matthew 26, 6 to 13. While Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing for me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her." At nawa ibigyan tayo ng Panginoon ng kakayahang unawain ang hiwaga ng salitang ito. So ang Panginoong Jesus po ay pumunta sa bahay ng isang tinatawag na Simon the leper, isang babae ang nakilahok sa kanila at binasag niya ang kanyang sisidlan ng mahal na pabango, napakamahal nito, at ibinuhos ang laman sa ulo ng Panginoon. Na-offend ang mga disciples, hindi naman na-offend yung mga outsiders, ang na-offend mismo yung mga tagasunod ng Panginoon. Sinabi nilang napakalaking pag-aaksaya. Napakamahal ang pabangong yan, kung yan ba naman ay ibinenta at yung pinagbentahan ay ibinigay sa mahihirap, edi lalong nakabuti sana. At nabasa ng Panginoon ang kanilang iniisip at sabi nila, bakit nyo ginugulo ang babaeng ito? Ang kanyang ginawa ay mabuti, naibigan ko yan, sapagkat yan ay paghahanda rin para sa aking paglilibing. Yung mga mahihirap na sinasabi niyong dapat sana ibigyan ang pagbebentahan ng pabangong ito, hindi mauubos, laging nandyan, lagi niyong kasama. Pero sabi ako, sandali lang narito, habang narito ako ay dapat na gawin ang mga marapat na gawin.
At sabi niya, saan mang dako na ituro ang mga kasaysayang ito, mababanggit ang magandang ginawa ng babaeng ito. At ito'y magiging isang mistulang monumento para sa kanyang ginawa sa araw na ito. Isang interesting story. At makikita natin dito po yung isang pagbubukas ng isip. Parang pinto na napapasok natin ng pag-iisip ng Panginoong Jesus. Ano ba ang iniisip niya? Ano ba talaga ang pinahahalagahan niya? So, balikan po natin ang mga elemento ng kwento. An alabaster jar of expensive perfume. Yung alabaster ay para pong marble. Parang marmol yan, kaya lang mas malambot. At yun mismong lalagyan lang ay kayamanan na. Kahit wala pang laman, yung lalagyan pa lang ay kayamanan na. And the perfume costs nearly 88,000 pesos today, according to calculations that we have done, referring to calculations given to us by experts. Humigit kumulang 88,000 piso ang halaga ng pabangong ibinuhos sa Panginoon sa isang saglit. At kung tutuusin, ito ay halos isang taong sweldo ng higit na nakararaming tao sa ating bayan. Halos isang taong sweldo. At ito'y ibinuhos lamang, kaya ito namang mga disciples ay na-offend. Napakalaking pag-aaksaya. Sabi nila, 88,000 pesos ibubuhos lamang kay Jesus. Bakit hindi ibenta at ipamigay sa mahihirap ang pinagbentahan? At alam na natin na kasaysayan, itinuwid ng Panginoon ang kanilang likong pag-iisip. At sinabi na, maganda ang kanyang ginawa. Huwag ninyo siyang gambalain, huwag niyo siyang husgahan. Yang mga mahihirap na inyong pinagmamalasakitan, di mauubos. Laging nandyan. Subalit huwag niyong palalampasin ang pagkakataon to minister to Jesus. At yan po ang magdadala sa atin sa Jesus Economics 101. What are the lessons that we can learn? At habang ating ngayong binubulay-bulay ang darating na bago pang taon, anong mga bagong paraan ng pag-iisip ang mahalagang makita natin dito? Unang-una, expensive is not wasteful. Hindi komot mahal ay pag-aaksaya. At kung babalik rin po natin yan, hindi komot mura ay nakatipid ka. Sapagkat kuminsan sa pagbiri ng mura, lalo ka na pamahal. Dahil wala palang kwenta, sira na yon o madaling masira, bibili ka na naman. In the end, mas marami pang nawala kesa sa napala. Expensive is not wasteful, especially if the Lord or the Lord's body or the body of the Lord, which is now the church, is concerned. At ngayon, binibigyan natin ng isang interpretasyon pa yan. Kung hindi sayang dahil ibinigay sa katawan ni Kristo, ano ba ang katawan ni Kristo ngayon kundi ang kanyang iglesia? Walang sayang, walang extravagant or wasteful when any quality gift is given to the body of the Lord. At gustuhin man po natin na tularan ng babaeng ito na nakalugod sa Diyos ang kanyang ginawa, nakalugod kay Jesus ang kanyang offering na ito. Tularan man natin ngayon, hindi na natin magagawa dahil hindi natin alam kung saan hahanapin ang katawan ni Kristo dahil yon ay wala na sa ating piling. Subalit ang alam natin, ang iglesia ang ngayon ay siyang katawan niya. The church is the body of the Lord, of which He is the head. Kaya ang ginawa ng babaeng ito ay maaari nating paulit-uliting gawin sa ating personal na paraan sa pamamagitan ng pagbubuhos din ng mamahalin at magandang pabango sa katawan ni Kristo na ngayon nga ay ang kanyang iglesia o ang ating kapatiran. Hindi dapat pinanghihinayangan ang mabubuting bagay, high quality things that we bring to the body of the Lord. Be it our time, quality time, ibinibigay natin sa Panginoon, hindi sayang yon. Merong mga maglilingkod sa Panginoon, pagkatapos sa ilang taon, magsisisi, hindi naman ako yumaman sa paglilingkod. Hindi ako umasenso, hindi ako nagkakotse, hindi ako nagkabahay. Pinagsisisihan ang pagbibigay ng quality time sa Panginoon. E di parang lahat ng ibinigay mo nun, binaliwala mo, pinagsisihan mo lang pala. Ang pagbibigay natin ng ating time, ng ating talent sa Panginoon, yung quality talent, yung kung kakanta ka, nag-e-ensayo ka, kung sasayaw ka, nag-aaral ka. Yung quality, kung magtuturo, talagang nagpapakadalubhasa, quality talent. At sa pagbibigay natin ng ating quality treasures to the Lord. Na hindi basta yung kung ano na lang ang kayanin, kung ano na lang ang magaan.
yung best. Kaya po natin ito pinag-uusapan dahil maging sa panahon na ito, merong mga mananampalataya ang Panginoon na katulad ng mga disipulo niya. Pinanghihinayangan nila anumang bagay na malaki ang halaga na dinadala sa katawan ni Kristo. Ang iniisip nila ang para lang kay Kristo ay mga barya-barya, mga konti-konti, mga pispis, mga kung ano-ano mga tira-tira lang dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, merong bagay para sa Diyos at merong bagay para sa mahihirap. Hindi kailangan na dahil sa inyong malasakit sa mahihirap ay makalimutan ninyo at mapabayaan ang inyong marapat na pagsamba, paglilingkod at paghahandog sa Diyos. Kaya hindi dapat nililimot, and we should never equate whatever costs a lot to extravagance or to wastefulness. Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it." Ang lahat-lahat ng bagay dito sa balat ng lupa, maging sa ilalim ng lupa at sa ibabaw ng lupa, ay sa Diyos. At hindi dapat na pagkaitan ng Panginoon ng ating mga mabubuting mga bagay. Revelation 4:11, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being." So karapat-dapat ang Panginoon sa ating best gifts. And one thing we can learn also from the story is that the Lord loves good smell. Medyo amoy-amoyin nyo nga ang inyong katabi. Humahalimuyak ba ang kanyang bango? The Lord loves good smell. So kung tayo dapat ay sasamba, mga mababango. Ngayon, kung hindi maiwasan dahil nagtatakbo dyan, nag-jogging, o di bali na sa ibang araw, magpabangong pilit. Dahil kitang-kita natin na ang Diyos ay maiibigin sa mabango. Kaya itong hindi niya minasama na siya binuhusan ng pabango. Sa katunayan, kahit sa Old Testament, sa Leviticus 6:15, the priest is to take a handful of fine flour and oil, together with all the incense on the grain offering, and burn the memorial portion on the altar as an aroma pleasing to the Lord. Ano po ba ang pagsamba? Ang pagsamba ba ay yung a-attend ka ng worship service, tapos kakanta ka ng konti, tatayo, uupo, sumamba na? Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagsamba? To worship is to minister to God. It's one of the very few moments when we are ministering to God, because all other times God is ministering to us. And how do you minister to God? Dinadala mo yung gusto niya, ibinibigay mo yung gusto niya. At isa dito, nagdadala tayo ng mga offering. Gustong-gusto ng Panginoon ang offering. Hindi dahil kailangan niya, dahil Diyos naman siya siyang may-ari ng lahat, kundi isa yung patunay na tayo nagpapasakop at kinikilala natin na maging yung laman ng ating mga lukbutan, ng ating mga tinatangkilik ay bigay niya. At sa pagbabalik natin sa kanya ng portions noon, na meron siyang mga tinakdang mga dapat ay minimum na mga portion, ay kinikilala natin talagang kanya yon, na sa hindi mo pagbibigay ay pinagkakaitan mo siya na para bang hindi naman talaga ito kanya. Kaya isa yan talaga. Nakita po pati grain, may grain offering. Dahil agricultural ang community noon, yung mga magsasaka nagdadala ng mga pinakamagagandang ani at sinusunog yan. At nagagalak ang Diyos na maamoy yung pinakamagagandang mga grains na ito na dinadala sa Kanya. Yun namang mga nag-aalaga ng hayop, ano ang kanilang offering? Mga hayop. Kinakatay ito at sinusunog din yung pinakamasasarap na mga part, yung may mga taba-taba at laman-laman na gustong-gusto nating kinakain, para pala sa Diyos yun. Kaya ka pala sumasama ang iyong katawan pag kinain mo yan. Kasi yung mga mataba na yan, pagka sinusunog, nalalanghap ng Diyos at gusto niya dahil siya rin ang lumikha ng lahat ng mga hayop at kinikilala natin sa Kanya galing ito, ba't natin ipagkakait? Ngayon, sa mga lungsod na cash ang economy, anong dadalin mong hayop o bunga? So, dinadala naman natin ating mga financial offerings na siyang katumbas ng mga bunga o ng mga hayop na hanap buhay ng marami. Kaya kalugod-lugod yun sa Diyos. The Lord loves good smell. And obviously, Jesus loved the scent of expensive perfume. Hindi lang yung mga kung ano-anong pabango na masangsang, na nakakahilo, na nakakasakit ng ulo. Hindi mo alam kung dakta ng kaimito o katas ng cactus. Yung mabango. John 12:3, another incident,
Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Kanina sa ulo inilagay, ngayon naman sa paa, parehong naging katanggap-tanggap sa Panginoon sapagkat humalimuyak sa buong bahay ang samyo ng pabangong ito. So what can we learn from this, brothers and sisters? That we should invest in the good smell of our heads. Kung yung ulo ng Panginoon pinabanguhan, edi maganda rin ang ulo ng mga sumusunod sa Panginoon mabango. Hindi amoy suka. Invest in the good smell of your body, in the good smell of your house, and in the good smell of the church. Namnamin po natin ito mga kapatid. When Jesus is honored as Lord in any place, that place should have a good aroma, a good smell, good fragrance. Dapat maayos. Kung nalulugod ang Panginoon sa mabango, sa maayos, sa maganda, edi dapat ang ating kapaligiran, kahit tayo hindi mayaman, kaya naman nating ayusin at linisin, ganda-gandahan at pabanguhin. Hindi yung pagpasok sa banyo nyo amoy amag dahil 3 araw nang nakababad ang mga damit niya sa mga batya na yan na may mga lumot na. Hindi pagpasok sa banyo mo, hindi comfort, kundi discomfort and torture. Hindi naman natin kailangan maging mayaman para maging malinis. Na kahit sa mga maliliit na mga lata-lata dyan ay pwede tayong magtanim ng halaman, pagandahin ang ating mga kapaligiran. Isa sa mga nakikita ko po talaga na quality ng Panginoon, mahilig siya sa maganda. Alam nga na ba ang Diyos mahilig sa pangit? Siyempre sa maganda. Dahil God of beauty, God of orderliness. Kaya sabi niya, look at these flowers. Tinitingnan niya yung mga bulaklak. Look at the birds, look at the plants. The Lord is so conscious about a beautiful environment. Sa palagay niyo po ba, kakasihan ng presensya ng Diyos at pagpapala ang isang bahay na saksakan ng gulo? Na pag upo mo sa silya, mayroong kawali sa ilalim ng mga labada na napatumpok-tumpok sa ilalim ng gulong ng kotse na nandun din sa loob ng bahay na yon. Yung mga pamilya na tuwing lalakad ay hinahanap ang mga damit at saka magpapalantsahan, nagkakandarapan, nagkakagulo, nag-aaway-away tuloy dahil sa pag-aapura. Kung kailan gagamit ng plato, doon hugasan. Pagkakailangan ng ganitong gamit, hindi malaman kung saan naroon kasi ang gulo-gulo ng bahay. Tapos godly, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pag pumasok ka sa bahay, parang kuwebang nagkahalo-halo ang lahat. At sa palagay nyo, kakasihan yon ng presensya ng Diyos. Siyempre, because God is everywhere, wala siyang choice, nandun din siya. Pero sa tingin nyo ba'y natutuwa siyang nandun? Kaya kailangan minister to God, make God happy. These are the simple things that we should go back to. Hindi mga very high theology, but the very practical things that we see in the behavior of Jesus. And to smell good, which means to be clean. Kasi yung marumi, nalalagyan mo ng pabango, lalong pumapangit ang amoy niyan. To be clean, to be orderly, is an investment that yields eternal dividends and profit. Ano po ang sabi ng Panginoon tungkol sa babaeng ito? This that she has done will become a memorial to her. Magiging monumento ito, isang dambana na lagi na lang maaalala ng tao at saan man ituro ang mga katuruan ko, babanggitin ang babaeng ito at bibigyan siya ng parangal. Sapagkat ibinigay niya ang tama, ang kaakit-akit, ang maganda at mabuti. What is the opposite of good smell? Of course, stench. Alingasaw, baho. Isaiah 3:24, instead of fragrance, there will be a stench. So here is a contrast. What comes out of our houses, what comes out of our environment. Kaya mga Kristiyano dapat naglilinis pati ng kanilang kapaligiran. Christian churches should clean the environment, the community. Hindi lamang yung sapat ng naligo ka sa sarili mo tapos ang dumi-dumi ng yung kapaligiran sapagkat hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. At nagpapatunay po ang maraming mga may karanasan sa pagpapalayas ng masasamang espiritu na tumitira sa katawan ng tao, that even demonic presence is sometimes manifested by foul smell. Na pag may masamang espiritu, biglang may bumabaho. Kaya alam na natin ang dapat natin gawin. Alisin ang lahat ng mga hindi kaakit-akit, hindi maganda, at hindi mabango sa ating buhay. What else can we learn? Jesus Economics 101. Spirituality does not have to be equated with aversion to what is expensive, what is good and beautiful, and even what is sensuous. Ng espiritualidad ay hindi kailangan na tumanggi sa mga mahal, sa magaganda at mabubuti,
at doon sa mga nag-a-appeal to the human senses. In fact, the senses can be the door to the spiritual world. Kaya nakikita nyo po yung mga ibang mga sinaunang mga relihiyon. Sa mga bahay dalangin nila, may mga sinisindihan mga insenso, may mga kandila, may mga madidinig kang mga kampana, mga kuliling, tapos may mga tugtog, at sa iba pa mga relihiyon naman, may mga sayaw. Dahil ano po, yung may naririnig kami, naamoy kami, nararamdaman kami, nakikita ka, nakakatulong sa marami to be transported spiritually to a next level of consciousness. It can help some people. Kaya what is worship is to be transported to a spiritual level. That's why we sing. Dapat pa ang singing natin yung nakakalampas tayo sa ating katawan, at dahil sa ganda at dahil sa kapangyarihan ng musika, nakakarating tayo dun sa kabilang daigdig. Sa daigdig ng Espiritu. Nararamdaman nyo ba yun? Kung minsan yung awit, yung tugtugay, talagang alam na alam nyo you are being transported to another level of consciousness. That's why it is important. Kaya dapat maganda, hindi biglang nawawala sa tono, biglang may mali, biglang tumitigil ang tugtog, kasi nag-uumpisa ka na ngang makarating doon sa mas mataas na uri ng consciousness, babalik ka na naman sa dati dahil nagulo ka, naligalig ka, may mali. Kaya dapat maganda para walang mapansin na mali. Meron naman mga tao, pag sila sumasayaw, their spirits are able to transcend their bodies and to communicate with God in a spiritual way. Kaya maganda yung paggamit ng mga senses, yung maging pinto para tayo makapasok at madala sa ibang uri ng espiritualidad. And you know that because music can make you happy, music can make you sad. The arts can elevate your eyes to see what you do not usually see, to hear what you do not hear. That's why it is important. Now, ang tanong, mas matuwid pa kaya yung mga disipulo kaysa kay Jesus dahil mas meron pa silang malasakit sa biglang tingin sa mga mahihirap? What do we learn here? That giving to the poor is not always the only right thing to do. While Jesus teaches that, and while it is top priority for the believers of the Lord, it is not always the only right thing to do. But giving to the Lord is always the right thing to do. Deuteronomy 16:16. No man should appear before the Lord empty-handed. Walang haharap sa Diyos para sumamba na walang dala, na walang offering. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy 16:16. Haharap ka sa may-ari ng lahat, haharap ka sa pinakamataas, wala ka man lang dala. Samantalang kung minsan, haharap ka lang sa boss mo, meron kang dala. Haharap ka lang sa mayor, meron ka pang dala kung minsan. Haharap ka dun sa iyong employer, meron kang dala, meron kang regalo. Ba't haharap ka sa Diyos, wala kang dala? Kaya sabi, look, it is always right to give to God. And what did Jesus say? Give to the needy. But more importantly, give to the deserving. And definitely, Jesus was and is deserving. Hindi po masama na magbigay tayo sa mga kapuspalad. Mabuti nga yun eh. Pero huwag nating lilimutin na magbigay dun sa karapat-dapat. You give to the needy, but more than that, you give to the deserving. Do not forget to give to the deserving. Kaya sa Matthew 25:28-30, no, ang Panginoon po ay nagbigay ng puhunan sa iba't ibang tao, at yung mga iba walang ginawa, hindi man lamang nila ininvest, walang kinita, binawi ang binigay sa kanila. At yung nakapagpalago ng puhunan na ibinigay ng Diyos, mas lalong binigyan, at yung binawi dun sa wala, ibinigay pa sa kanya. Take the talent from him, sabi ng Panginoon, and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So sabi, itong binigyan ko ng puhunan na walang ginawa, bawiin ang ibinigay ko sa kanya. Itong binigyan ko ng puhunang napalago, yung lahat ng kanyang kinita, kanya na, at itong binabawi sa wala, ibibigay pa sa kanya. Sabi niya, yung wala, mawawalan palalo. At yung meron, dadagdagan pa. Sapagkat ang Diyos gusto niyang magbigay doon sa karapat dapat bigyan, doon sa nakapagpapalago at nakapagpaparami ng ibinibigay niya. Binigyan ka na ng chance, wala ka namang bunga, babawiin ang mga yan, ibibigay sa iba. Yun ang mga nababawian, yung mga nawawalan, inggit na inggit, kung ano-ano mga paninira ang gagawin nila doon sa lalo pang dumadami,
at binibigyan, yun ang gusto ng Diyos. Bakit ka nga naman mag-aaksaya ng puhunan na ibibigay sa hindi naman nakakapagpatubo nito? At kung babalikan natin ang kwento, the disciples have limited their spirituality and good deeds to giving to the poor. They have forgotten to be just. They were only merciful, maawain, pero hindi sila makatwiran at makatotohanan at matuwid na ibinibigay nila dun sa dapat tumanggap ang ibibigay. They have forgotten to give to the Lord. And sometimes it happens even in churches today. Mga churches na may mga charitable activities, pero yung sarili nilang mga manggagawa ay walang-wala. Ang dami-dami po mga churches, yung pastor nila, 500 a month ang support. A month. We know of that. At kahit dito sa city, ang dami-dami mga churches, yung mga full-time workers nila, less than 4,000 pesos ang sweldo sa isang buwan. Pero ang dami-dami nilang mga libreng school para sa mahihirap, libreng tulong para sa mahihirap. Pero yung mga sarili nilang mga workers ay sobra nilang napapabayaan. They take pride in their doctrine, puro doctrine. They take pride in their self-appointed heritage of authority. Pero hindi sila mabuti sa mga sarili nilang manggagawa. Isang leksyon na maaari nating matutunan dito, parang sinasabi ni Lord, abay, unahin nyo naman muna ako bago nyo isipin yung mga mahihirap dyan sa malalayo. Hindi ko sinasabing huwag nyo silang isipin, pero charity begins at home. At isipin muna ang mga manggagawa. Kahit sa mga churches na mapagbigay ang mga members, magbibigay ng mga bigas, o ibigay nyo ito sa mga mahihirap sa ating mga charities. Hindi mo lang itanong, yung mga workers natin, kailangan nila ng bigas, baka kailangan sila muna yung bigyan natin. So pinapakita lang ng Panginoon dito na huwag nyo masyadong layuan ang inyong pananaw. Magsimula kayo sa inyong mga tahanan at doon kayo magsimulang gumawa ng mabuti. Para ding mga member ng pamilya, ang galing-galing magregalo kung kani-kanino, hindi naman nireregaluhan ng isa't isa. Kaya simulan, tingnan kung sino ang marapat at karapat-dapat na bigyan ng lingap at kalinga. Deuteronomy 25:4, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Yun pong mga hayop na ginigiik nila, tinatapakan nila yung trigo para magkahiwa-hiwalay at para ma-process. Tinatalian pa ng iba yung bibig ng mga hayop na ito dahil yuyuko at kakain sila ng mga trigong kanilang ginigiik. At sabi ng batas, huwag busalan ang bibig ng mga hayop na nagigiik. Karapat-dapat lang na makakain sila ng ginigiik nila. So, Matthew 10:10 reflects that the worker is worth his keep. Ang mga manggagawa, kung hayop man yon, ay binibigyan ng bunga ng kanyang ginagawa, lalo naman ang tao na dapat bigyan ng bunga ng kanyang ginagawa. So kung ano man ang bunga ng kanyang ginagawa, kung ano man yung ginagawa niya na yon, dapat siya ang unang-unang makapitas at mag-enjoy ng mga bunga na yon, tulad din ng Panginoong Jesus. Na heto, dapat siyang makatanggap noong offering, nung gift ng mga tao, and the best. Because He also gives the people His best. Kaya karapat-dapat lamang. Another lesson to learn is that a functional deed, though expensive, is not wasteful. A useful item or purchase, though expensive, is not necessarily wasteful. Pero magsasabi, ang luho-luho naman, ba't ganyan pa? Nakita ninyo, 88 o 82,000 pesos worth ng pabango? Sabi ng Panginoon, hindi sayang yan. Kasi binigay sa akin eh. Bakit masasayang? Saan ba galing yung ibinigay nyo? Di ba sa akin din? So paano masasayang na yung ibinigay ko sa inyo, ibinabalik nyo sa akin? Sabi, baguhin nyo yung pag-iisip. Huwag nyo kukuriputin ng Diyos. At huwag yung pwede na yan. Dapat wala sa ating bokabularyo yung pwede na yan. Dapat, pwede pa bang improvein? Improvein natin. Dapat ganoon ang ating mga sinasabi lagi. Gusto na mga iba, makalibre. Pagka nga pumapasok sa sine para manood ng walang kakwenta-kwenta, nagbabayad. Pupunta sa church, kakantahan, ipapanalangin, tuturuan, gusto TY. Aalis na lang ng niwalang offering. Pero pagka pupunta sa casino, mag-iiwan doon ng pera. Pag pupunta doon sa mga ruweda at mga sakayan na nahihilo kapag baba mo, na wala ka namang narating, matapos kang sumakay, doon ka pa rin bababa. Nagbabayad. Pero pagka yung may mga kinalaman na sa Panginoon, puro gusto, kabig ng kabig. Wala po bang libreng Bible? Wala po bang libreng kamiseta? Wala po bang libreng babasahin? Puro libre ang gusto. Sa impyerno, libreng pumunta kayo doon. Pero ang sa langit, kita nyo, para tayong makapunta, ang ticket natin si Jesus, anong ibinayad niya? Buhay niya. Mahal. Kaya ang napakaganda ng Tagalog na word mahal, hindi lang ibig sabihin expensive, kundi beloved. Kasi kung beloved mo, dapat expensive.
Kung mahal mo yan, dapat mahal ang ibinibigay mo. Mahal mo pala, ba't mura? Di ba yung mura, yung curse din? Ang ganda ng salita, kasi yung mura na inexpensive or cheap, yun din ang salita sa curse. Kaya bakit mo ko binibigyan ng mura? Minumura mo ako Ano palagay mo sa akin? Mumurahin. Pero ang Diyos, mahal mo pala ako, di ibigay mo yung mahal. Dahil ako'y mapagmahal at ako'y minamahal mo, ang usapan natin, puro mahal. Na ano yung mahal? Hindi naman yan number kundi yung para sa akin. Kung eto lang ang kaya ko, yung pinakaabot na mataas na makakaya ko, yun ang mahal sa akin. Hindi ibig sabihin a certain number na yun lang mga milyonaryo nakaka-afford. Kung ano yung best mo, yun ang mahal. Mahal mo pala ang Diyos, mahal dapat ang binibigay sa Kanya. At huwag siyang murahin na binibigay siya ng mura. Kaya si David, siya ay mag-o-offering sa Lord at yung isang tao na tumutulong sa Kanya, gusto, palibrehin na lang siya Pero sabi niya, ayoko ng libre-libre. 2 Chronicles 21:24-26. But King David replied to Araunah, "No, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours, or sacrifice a burnt offering that costs me nothing." Itong si David ay bumibili nung i-offer niya sa Panginoon. Sabi naman nung binibilan, sige na po libre na lang, huwag niyo nang bayaran. Sabi ni David, no. Bakit ako mag-o-offer sa Lord ng libre? I will not offer to the Lord anything that cost me nothing. Kung hindi ko ininda, hindi ko naramdaman ang halaga niyan, ibig sabihin, hindi mahalaga sa akin ang ibinigay ko. Hindi ko gagawin ang ganyang uri ng pagtatalaga at paghandog sa Panginoon. Verse 25, so David paid Araunah 600 shekels of gold for the site. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. He called on the Lord, and the Lord answered him with fire from heaven on the altar of burnt offering. Gusto niyang gumawa ng dambana ng isang altar doon, ibinibigay na lang nung may-ari yung lote, sa inyo na po, sige na. Ay, hindi. Gagawa ako ng dambana sa Panginoon tiwai-tiwai. Hindi ako mag-offer sa Panginoon nang hindi ko binabayaran ng mahal. At ang ibinayad po niya, ang halaga ng 600 shekels, sa ating katumbas ngayon, more or less 1.6 million pesos. Para doon sa isang kaparasong lugar na pinagawaan niya ng dambana. Sabi niya, I will not offer to the Lord anything that costs me nothing. So what do we see here? And what do we see from the point of view of people who have a deep understanding of God? That the Lord loves quality. That the Lord loves and requires quality. Dapat may quality ang dinadala natin sa Panginoon. The tabernacle of the Lord was paneled with pine, the best wood available to them. Hindi lang basta dingding, nilagyan pa ng mga paneling na pine, covered with fine gold, decorated with palm tree and chain designs, adorned with precious stones, at tinapalan pa, overlaid with 600 talents of fine gold. 600 talents of fine gold ang ginawa po na paneling ng tabernacle. Now, 600 talents is approximately 21 metric tons. 21 metric tons with 1,000 kilos per metric ton would be 21,000 kilos. And at 853,000 pesos per kilo of gold, that would be 18 billion pesos worth of paneling for the tabernacle. Mahal ba yon? Dapat. Saan ba galing ang gold? Di ba sa Diyos? Saan galing yung kanilang technology at kaalaman para itong mamina at maayos? Di ba galing sa Diyos? So bakit sayang kung binibigay mo sa Diyos? Sa lagay, gumawa ang Diyos ng mga ginto-ginto para ilagay lang sa templo ng mga Diyos-Diyosan, para ilagay lamang sa hikaw at ilong ng mga kung sino-sino. Hindi ba mas una dapat sa Kanya mapunta yan? Sapagkat siya ang may likha ng lahat. Quality, brothers and sisters, is good investment. Alam natin yon kahit sa edukasyon ng ating mga anak, ipinaglalaban natin pilit na makapag-aral sa mahuhusay na mga paaralan because it's a good investment. Quality is always good investment. When you buy something of high quality, you can always resell it. Sometimes nag-appreciate pa yan kung mga antique o magagandang mga bagay. Pero bibili ka ng walang kwenta, after 2 weeks, gibana, wala nang saysay, kundi pantambak na lang sa baha. So, cheap doesn't always mean wise. Definitely, it doesn't mean godly or spiritual. So, in dealing with God, and in dealing with God's work, huwag maging kuripot. Ulitin natin ang 2 Samuel 24:24, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings
that cost me nothing. Hindi ko mo mura ay nakakatipid. And remember that the Lord loves beauty and the Lord loves pleasant scent. To beautify is to please God and therefore to attract blessings. Kumisan po, iniisip-isip na inyong lingkod, ano-ano ba ang formula? Bakit may mga tao na parang magaan ang buhay? Bakit may mga tao na parang madaling lumapit ang grasya? At meron mga taong hindi naman. Pare-pareho lang nagpapagod, pare-pareho lang nagsisika, pare-pareho lang na nagpapakabuti. Pero ang isa ko pong naobserbahan, mga kapatid, naobserbahan ko lang naman ito'y personal, hindi doktrina. Malapit ang grasya dun sa mga taong ang ayos-ayos ng kanilang kapaligiran. Pag binuksan mo yung bag, maayos, hindi parang may sumabog na granada sa loob. Pag pumasok ka sa bahay, maayos. Pag tiningnan mo ang kusina, maayos. Ang banyo, maayos. Ang sasakyan, maayos. Hindi kailangang mamahalin, pero maayos. Naoobserbahan ko po sila yung parang laging mas handa na tumanggap ng pagpapala. At bakit nga hindi? Kasi kung maayos ang iyong kapaligiran, mas maayos ang iyong tulog, mas maayos ang takbo ng iyong isip, hindi ka aburido, mas maganda ang iyong mga pagpapasya, bakit nga hindi lalapit sa iyo ang mga biyaya? Isang napakalaking kamalian na ikay maging Kristiyano tapos ang gulo-gulo ng bahay mo. Kaya dapat inaayos talaga yan. Hindi magandang patotoo na ang gulo-gulo. Tingnan ang ating kapaligiran at isaisip natin, natutuwa ba ang Diyos na manahan sa dakong ito? Kung may pagpapala ang Diyos na gustong ipapadala niya kaya dun sa magulo o dun sa maayos? Saan kaya? And remember the story that an expensive perfume for Jesus means high worship. Hindi yung kung ano-ano mga ginawa ng mga taong doon ang natandaan natin, ang pinuna ng Panginoon yung expensive perfume. It became a door of expression of high worship. That the expensive perfume for Jesus is glorious and memorable. Kaya dapat nating isipin, are we giving Jesus that expensive perfume? What do you withhold from Jesus? And what can you offer from Jesus? And bringing this one notch higher, how can we make our lives beautiful, pleasant and fragrant? Not only in a physical way, but very importantly, in a spiritual way. Baka physically nga ang bango-bango natin, yung pala ang baho-baho ng mga kasalanan. Baka ang ayos-ayos nga ng bahay at hindi masama, yun pala ang gulo-gulo ng samahan at relasyon ng mga tao doon. So kung naayos na natin yung physical level, isunod natin ngayon, ayusin yung spiritual and emotional level of our lives. Because God loves fragrance, God loves order, and God loves beauty. What better way to begin a new year than to look around us and say, I'm going to beautify my life. I'm going to beautify my body, my room, my house, my environment. I'm going to beautify not only physically, but more importantly, spiritually. That I'm going to beautify my mouth. Na hindi lang ibig sabihin magpapaputi ako ng ngipin, magpapaayos, magpapakaskas ng nangingitim kong mga gilagid. Hindi lang ganon, kundi ang lalabas sa aking bibig ay mga mabubuting salita, mga papuri sa Diyos, encouragement to people. Hindi yung mga kasinungalingan, hindi yung mga chismis na nakakasira sa kapwa, hindi yung nakakasira ng loob ng kapwa, kundi whatever is true, good, beautiful is what will come out of my mouth. Then, we will have fragrant breaths, not only physically, but spiritually. That when this breath comes out of your mouth, it gives life. It gives beauty and encouragement and strength instead of the opposites. Then you say, I'm going to inspire my friends, my family to higher ambition by making myself a good example of orderliness, of fruitfulness. Ano pang magandang hakbang kundi mag-isip ng ganito mga bagay? That there will be fragrance in our lives, spiritually and physically, na napakahusay na makita na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, maibigin sa mabango. Ano ba ang hindi mabango ngayon sa ating buhay? Meron ba tayong relasyon na umaalingasaw? Meron ba tayong ugali na parang pusali? Meron ba tayong mga ginagawa na marurumi? Aming Diyos, kami nagpapasuri po sa inyo. Salamat po sa paalala
na dapat kami maging mabango. Hindi lang physically, kundi mas mahalaga spiritually, to have a spiritual fragrance that pleases you. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, ang mga dapat naming tanggalin sa aming buhay para bumangho lalo kami. Ipaunawa niyo ang mga dapat naming ilagay para maging kaakit-akit sa inyong espiritu ang aming buhay. At nawa, Panginoon, ipakita niyo ang lahat ng paglilinis na dapat naming gawin sa aming buhay. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at pag-isipan, makipagniig sa Espiritu ng Diyos. At hilingin nating ipakita niya sa atin ang mga praktikal na dapat nating gawin para tayo maging kalugod-lugod at mabango sa Kanyang pananaw. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Expensive Not Equal to Wasteful. Ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika
at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Walang hanggang pagpapatay.
Sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa aking kahinaan sa tuwing nananamlay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Walang hanggang pagpapatawad niyo Bakit ang mga Pilipino hindi matapos ang usapan sa text? Isa sa ating kinikilalang kagandahang asal, ayaw nating tayo ang magwawakas sa anumang magandang bagay. At napakaganda yung nagte-text. Kasi nagkakaroon kayo ng communication, you have a connection. So, yung nag-thank you, sasabihin mo pa ng you are welcome. At yung nag-welcome, papadala mo pa halimbawa ng smiley na drawing. At kung ano-ano pa, kasi ayaw mo na ikaw yung hindi sasagot. Kaya sasagot at sasagot ka pa rin haba ng haba tuloy. Kasi ayaw nating tinatapos ang isang magandang bagay. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay,
kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!